Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Oh, so good! Komeo so tanghon! So bagay sa bawat selebrasyon! So easy, so dummy! Komeo so tanghon! Komea Sotanghon. So good! Sotanghon! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog. Sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago! May arte! May budget! Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 coffee.
Each box has 10 sachets of low-acid and sugar-free coffee. You can have it hot or cold. Bring it with you anytime, anywhere. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be... Magandang hapon! Aba naman, ilang oras na lang bago year 2026. Diba? Lapit na. Bukas, besperas na. Pero Rizal Day muna ngayon ha. Yung buong araw ay selebrasyon ng kamatayan ng pambansang bayani po ng ating bansang Pilipinas, si Dr. Jose Rizal. Siyempre yung mga activities whole day ay para po sa kanya. At bukas po ay bisperas na ng pagsalubong natin sa bagong taon. Hating gabi bukas, sasalubungin natin ng year 2026. Kaya mga kaibigan, ngayong hapong ito ng Martes, December 30, 2025, samahan niyo pa rin po niyo lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon. O, nakahanda na daw yung mga ospital ha. Dun sa mga pasaway at matitigas ang ulo. Oo, mahirap nun kapag yung mga nadadamay lang no? Yung mga tipong nag-iingat at sila pa yung tawag nito, nabibiktima, 'di ba? Oo, but anyway, handa na ang lahat ng mga concerned government agencies, mga ospital, ating mga responder ulit, o mga medics, para tumugon sa lahat po ng firecracker-related injuries sa bawat lugar. Siyempre sa pamagitan din ng inyong mga lokal na pamahalaan, maging mga emergency sa pagsalubong po natin sa bagong taon bukas, ang bisperas. Sasalubungin natin siyempre alas 12 ng hating gabi. At yan po ay bukas na, December 31. Bilis ng araw, imagine ninyo. Oo, imagine nyo. Matatapos na bukas ang year 2025. Iwanan na natin lahat ng negatives.
At baguhin na natin ang pwedeng baguhin. Sabi nga, at saka yung mga masaswerte, yan na naman tayo, di ba? Pinag-uusapan naman natin yan every now and then Kasama na yan sa ating tradisyon, di ba? Yung mga pampabuenas, pampaswerte, di ba? Mga nagiging tradisyon na rin sa paghahanda sa bagong taon. Anyway mga kaibigan, alamin natin, puntahan muna natin ang mga lansangan natin sa Metro Manila ngayong December 30. Ayan, ma-traffic na ba? Alamin natin. Marami na bang mga ngayon pa lang, syempre marami nang namimili yung mga ayaw makipagsabayan bukas, para sa paghahanda sa year 2026. Nasa linya natin ang MMDA Metro Base. Kumustahin natin ang monitoring ng mga traffic ng mga lansangan natin. Kumusta ang daloy ng mga sasakyan sa mga lansangan? Ma'am Tess Ignacio, Happy New Year. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon po at Happy New Year din po sa inyong lahat. At ito po yung pinakahuling kalagayan ng traffic. Dito sa may southbound lane ng EDSA, pagsapit dito sa may bagong baryo hanggang makarating ng Balintawak Market, may kabagalan na po ang daloy ng masakyan. Pero after ng Balintawak Market, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Kamuning. Subalit pagsapit dito sa may approach ng Montitipidad, may bahagyang kabagalan po tayo mararanasan hanggang makarating po dyan sa may intersection ng Aurora. After ng Aurora intersection, muli po tayo makakaranas ng kaluwagan hanggang makarating na po yan dito sa may Guadalupe. Muling babagal po yan pagsapit dito sa may approach ng McKinley hanggang makarating po dyan sa may Arnaiz. Pero after ng Arnaiz, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating dito sa may Magallanes. Subalit pagdating dito sa may flyover ng Magallanes hanggang makarating na po ng FB Harrison, may kabagalan na po ang daloy ng mga sasakyan. Pero pagtawid po ng FB Harrison, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may Mall of Asia. Yung kabilang panig, northbound lane, approach ng Rojas Boulevard patungo dyan sa may Top Rotonda, may kabagalan po ang daloy ng masakyan. Magkakaroon po ng kaluwagan pagsapit dito sa may Apelo Cruz patungo dyan sa may Magallanes. Bahabagal po ng bahagya pagsapit dito sa may Arnaiz patungo dyan sa may Ayala. Muling luluwag yan pagsapit dito sa may Buendia hanggang makarating na po ng Quezon Avenue. Muling magkakaroon po ng bahagyang kabagalan pagsapit dito sa may approach ng SM North patungo at hanggang makarating po yan dito sa may Bago Bantay. Pagdating po dito sa may Muñoz, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan hanggang makarating po dyan sa may Oliveros. Muling babagal lamang po yan ng bahagya pagdating dito sa may approach ng Balintawak Market. Pero after po ng Balintawak Market, tuloy-tuloy na po ang kaluwagan patungo dyan sa may monumento. Paalala po sa ating mga motorista, yung regarding po sa number coding. Mga resume po ng number coding natin is January 5. January 5, Monday, no? Yes, Monday. So yung mga sasakyan pong tatapos sa 1 and 2, bawal po tayong lumabas alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At magre-resume po ulit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. So yung between po ng 10 a.m. to 5 p.m. pwede po tayong lumabas. Except po sa Makati na kung saan ang number coding po nila is from 7 a.m. to 7 p.m. Ayun. So Ma'am Tess, sa pangkalahatan ngayon sa mga sandaling ito, mga lansangan natin, talagang meron na rin mga buhol-buhol, ang traffic, So, meron po kasi lalo na yun po sa ongoing na ginagawang EDSA rehabilitation sa southbound and northbound. Dito pa na po yan sa may Pasay. Yan na yung mga effect dun sa mga karugtong yan. Opo. Pero doon sa mga palengke nanggagaling sa mga major thoroughfare, wala namang effect. Wala naman. Wala naman po. At dyan lang po sa may Balintawak. Balintawak, ayun. Nakikita tayo. At saka dito sa may Nepa Q-Mart po. Oo. So yung mga siguro wag na sumabay bukas. Ngayon na. Okay na yan. Ma'am Tess? Anong paalala ninyo sa ating mga motorista sa pagsalubong sa bagong taon? Lalong-lalo na yung mga motorista mahilig magsunog ng gulong, di ba? Bawal yan, Ma'am Tess?
Tama po yun. At saka higit sa lahat po, wag po tayong uminom. Opo. Tapos magmamaneho, no? Magmamaneho. Oo, alam na yan. Oo. Maraming salamat, Ma'am Tess, and Happy New Year sa inyo po dyan sa MMDA Metro Base. Maraming salamat po at Happy New Year din po sa inyo lahat. Ingat po kayo lagi. Mga kaibigan, Ma'am Tess Ignacio mula po sa MMDA Metro Base. Ayan ang ating mga enforcers sa lansangan, pero sila sa monitoring, ayan yung namomonitor na nila, no? Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo dito pa rin sa ating programang Public Service Hour at tayo po ay magbibigay daan sa mga public service, mga panawagan, syempre, at kung meron kayong mga messages, yan pwede, no? At bigyang daan natin sa ating mga social media platform, ano? Meron kayong mga nais na ipaabot sa mga kinaukulan, pwede naman. Ayan, so mamaya sikapin nating makausap ang Kamanava area, ang Northern Police District dito sa Metro Manila, at kumustahin natin yung kanilang preparasyon. Alam niyo naman din ang Kamanava pagdating sa mga pyrotechnics. Ayan, talagang marami ding dyan, active, di ba? So makausap natin. Oo, okay na ba? Makausap natin si Police Brigadier General Chris de la Cruz, ang director ng Northern Police District. Malaman natin sa kanya yung kanyang mga preparasyon, paghahanda para sa pagdiriwang ng bagong taon, sapagkat kanina nga katulad na binabanggit natin, sabi nga natin ay ready na ang mga ospital o matagal na yan, mga ilang araw na rin silang naghahanda, di ba? Diyan lang sa lungsod ng Maynila. Sabi nga ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, yung 6 na district hospitals, sinisikap namin makausap si Dr. Grace Padilla sentro ang ospital ng Maynila sa mga ospital diyan po sa iba't ibang distrito ng Maynila, ano. So gusto nating malaman kay Dr. Grace, no, ano pa yung mga kaukulang paghahanda at marami yan maraming diyan Oo. Anyway, sabi nga ni Yorme, yung lahat ng 6 na district hospital sa lungsod ng Maynila nakahanda ng tumanggap ng mga pasyente na mga ilangan ng agarang serbisyong medikal. Pwede na yatang tawagan si NPD Director, pakitawagan mo na. Ayon kay Mayor Isko Moreno, no? So lahat ng 6 na district hospital sa lungsod nakahandang tumanggap ng mga pasyente na mangangailangan ng agarang serbisyong medikal, no? So yan po ay sa kasagsagan ng selebrasyon ng pagsalubong ng bagong taon, no? Kahit saan yan, basta emergency, di ba? So naka-high alert na yung mga ospital sa Maynila nang sa ganoon para matiyak daw yung mabilis at maayos na asikaso sa mga pasyente, no, sa mga oras na yan. Pero syempre may paalala ang Maynila, no, sa kanilang mga residente, no, sa Kamaynilaan, iwasan again yung kanilang paalala. Iwasan yung pagbili at paggamit ng mga illegal. Yun lang naman talaga lagi So makulitan na kayo sa amin, pero patuloy din naming i-echo yung panawagan na yan, no, illegal na paputok, para nang sa ganon maiwasan din po yung mga insidente, no, na talaga namang alam niyo na papatay din ng tao talaga, di ba? So maaring makapinsala sa buhay ng natin lahat at syempre sa mga riyan kapag nagbunsod po yan ng sunog. So yun po lagi ang ating paalala hanggang sa mga susunod na sandali para manawagan din tayo mismo na nang sa ganon, 'di ba, ay maging ligtas po ang lahat, ano? Kasi 2 araw bago yung pagsalubong sa bagong taon, 'di ba? Parang nasa 11 o 12 na ang nasugatan dahil sa paputok sa Quezon City. At sabi po ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 11 doon po sa mga naputukan ay mga lalaki. Tapos 1 yung babae. Nako, karamihan dyan, puro mga lalaki yan At 7 po dyan ay tinatawag na passive involvement o yung mga nasugatan mula sa pagsisindi ng paputok ng iba. Habang yung 5 naman, yung tinatawag na active involvement, sila mismo yung nagpaputok. Ayan, marami-rami na yan. Ang tala po dyan
ay nagsimula lamang nitong December 1 hanggang December 29. No, yan po yun. 2 araw na lang. Pero ayon po sa City Health Department, mas mababa pa naman yan ng 43% kumpara po sa bilang ng mga fireworks-related injuries dyan po sa Quezon City sa kaparehong panahon noong pong last year. No? So, mas mababa pero wag na madadagdagan. At naku, nakakarima rin pag makita mo talaga yung epekto ng mga nasasabugan eh. Oo, pero wala naman daw ngayon, buti naman, wala naman nakakalunok na ng paputok, 'di ba? Wala na. Oo, at wala ding stray bullet injury o tinamaan ng ligaw na bala na related pa rin sa pagsalubong sa bagong taon. Aba, sana wala. Lalong-lalo na 'di ba, yung mga nagiging biktima ng stray bullets, 'di ba? Mga ligaw na bala, nakatayo lang, walang kinalaman, walang kaalam-alam, 'di ba? Oh, kaya dapat talaga yung mga nagpapaputok ng baril nang wala namang alam mo yun, hindi naman dapat na ginagawa, tantanan nyo na po. Ngayon pa lang, dapat wag nyo na pong gawin yan. Ayan, okay. So tuloy-tuloy tayong magbibigay din ng mga updates ng mga tala po, sapagkat sinasabi nila nasa 140 na daw yung bilang ng mga naputukan, at yan po bago magbispiras bukas, pagsalubong sa bagong taon. At sa tala po yan ng Department of Health, mas mababa po ng 23% kumpara po nung nakarang taon na meron lamang 182 cases mula December 21 hanggang December 30, So karamihan daw po dyan ay ang edad po ay 19, 19 po pababa, habang 32% naman ay edad 20 pataas. So yan po yung mga karamihan ay apektado po dito sa mga paputok. Ito yung mga injuries. Yan. So ingat-ingat po tayo dahil marami daw dyan sa mga nagamit na paputok na yan. May 5-star, may boga, and then merong mga paputok din na hindi pa matukoy. So yan po ang realidad na ulit ngayon, yung mga napuputukan. So wag nyo nang hintayin na kayo pa yung maputukan. Kahirap po talaga, lalo na pag kayo nasa bugan. 'Di ba? Oo. Sana ngayon, lalong-lalo na pag umulan, 'di ba, nagpapaputok tas kasagsagan umulan, tapos hindi pumutok, tas kinabukasan yung mga makukulit na bata, dapat pala kinabukasan agang-aga nililinis kagad yung mga lansangan 'di ba? Para nang sa ganun yung mga bata wala nang mapulot na paputok. Siguro dapat yung mga barangay, tayo na mismo yung mananawagan sa mga barangay, ganun po ang gawin natin, na pagkatapos po kinabukasan baka naman may mga maagang nagigising, walisin kagad yung mga nagkalat. Oo, mga nagkalat na paputok, para nang sa ganun ay wag nang gamitin actually. Lalong-lalo na ng mga bata na ang hilig kinabukasan paggising mamulot ng paputok. 'Di ba? Kahit pagbawalan mo yung mga yan, talaga naman sadya naman, 'di ba? Okay. Anyway, so yan po yung ating realidad. Standby lang po dahil makausap natin ang Northern Police District at puntahan natin si Grace Sansano diyan sa Central Luzon. Makausap din natin ang Regional Director ng Central Luzon. Kausapin natin ngayon yung mga taga PNP, At standby na si Grace Sansano nang sa ganun ay ating mabigyang daan yung mga paalala din, lalong-lalo na yung mga nasa probinsya. Kasi sabi naman ni Grace, matumal naman daw yung hindi. Parang yung iba, dami nang namimili pa rin ng paputok, di ba? Gracia. Okay, standby. Makausap din natin ang Bulacan Provincial Police Office nga sa pamagitan ni Police Colonel Angel Garciliano, ang Assistant Provincial Director ng Bulacan. Yan, ang Acting Provincial Director. Sige nga, makausap natin para hingi tayo ng update sa kanila ng mga ganap, para yung mga huling paalala ay ating mabigyang daan. Okay, puntahan natin si Gracia Sansano. Oo, hingi tayo ng update muna. Unahin natin, iwanan natin ang Metro Manila at ating makakwentuhan muna si Grace Sansano. Oo, naku, napakahalaga yan
lalong-lalo na yung mga sinasabing gamit ng boga. Ito, di ba, pinakamarami dun sa mga naitala ng Department of Health. Marami sa mga yan, may ang ginagamit, kabilang dyan yung boga. Still yung 5-star, di ba? At actually, merong mga unidentified pa na paputok eh. Oo, nako. Biro nyo pagka yung boga na yan nagamit yan itong pagsalubong ng bagong taon. Nako, nakaka-worry yan. Pero alam ko, may directive ngayon sa Philippine National Police na talagang bantayan yung mga illegal na paputok na maaring ikinakalat pa ngayon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa para sa pagsalubong sa bagong taon. Mararamdaman naman natin mga putok niyan pabukas sa bisperas or bago. Oo, yung bandang hapon hanggang gumabi. Okay na ba si Grace? Nandiyan na si Grace. Puntahan natin si RH25 Grace Nansano at tayo hingi ng update mula sa partikular sa bahagi ng Central Luzon dyan sa lalawigan ng Bulacan. Ayan, ready na si Grace Nansano. Alamin natin yung kanyang sabi niya meron daw directive talaga tutukan yung mga nagbebenta ng illegal. Oo. Yung mga illegal na paputok na yan siguro alam naman ng mga pulis kung saan yan, saan ginagawa yung transaksyon ng mga pagbebenta. Yan dapat ang, 'di ba? Yan dapat ang hinihigpitan talaga ng hindi na kumalat sa merkado o kaya di na pala kumalat doon po sa mga mahilig bumili ng bawal. RH25 Grace Nansano. Grace, magandang hapon. Gracia? Yes, May. Oo. Magandang hapon. Parang Happy New Year Happy na. New Year na. Pero teka lang, parang may mga paputok na dyan sa paligid mo. Nasaan ka ba ngayon? Andito ako ngayon sa Cabanatuan. Kaninang umaga, galing ako ng area ng Tarlac at lumabas ako dito sa Maharlika Highway. Kapansin-pansin, kukunti pa rin talaga ang bumibili. Kahit nga sa Bulacan, ang fireworks capital ng ating bansa, sa Bukawi, talagang kumpara sa mga nakalipas na taon, mas konti ngayon ang bumibili. Pero hopefully ay sabi nga ng mga may pwesto doon, ngayong bukas, sanang araw ay makahabol sila ng benta. Dito lang sa bahagi rin ng Bulacan, itong Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, talagang yung mga ang negosyo ay nagre-reseller, talagang sabi nila kumpara sa mga nakalipas na taon, kukonti ang bumibili. Sabagay yung mga illegal na sinasabi nila, di ba, tama Grace, pinatututukan ng PNP yan, Philippine National Police, yung mga talagang, yan yung mga pwedeng, ibinibenta last minute, di ba, yung mga yan, ganyan Yung kanilang modus, mga last minute ay ibinibenta tapos bagsak na yung presyo, at yan ang kakalat sa bandang huli. Yes, tutuwa ka dyan, May, kaya nga ang utos ni Regional Director ng PNP dito sa Central Luzon na si Police Brigadier General Rogelio Piñones Jr. na dapat ay maging alerto at umiikot ang mga pulis at may mga naka-assign dyan para magbantay, alamin sa mga lugar-lugar nila kung saan-saan may mga nagbebenta at tiyakin na mayroong safeguard tulad na may drum ng tubig na pambasa, mayroong buhangin na pwedeng isaboy pagka nagkaroon ng problema. At kapansin-pansin kasi may ngayon, malakas yung mapapansin mo ngayon yung online na nagbebenta. Iyan ngayon ang pinababantayan. Pero sa monitoring mo ngayon, meron na bang mga sa Central Luzon, meron na bang mga naitala na ang injuries ay mga paputok? May doon sa monitoring ko, wala pa silang nahuhuli pagdating doon sa online selling. Pero palagay ko, ngayon, may mga magtatrabaho ngayon. Yan ang ngayon ang tututukan. Tsaka yung mga talagang yung patagong nagbebenta ng mga illegal na mga paputok. Marami daw yan. Yan ngayon ang target. Dahil sabi nga ni RD, mananagot ang mataas na opisyal sa bawat probinsya kapag may ganitong insidente pa na
mahuhuli o mas mangyayari na insidente. Lalo na yata Gracia yung boga, 'di ba ginagamit 'yun? 'Di ba hindi naman 'yun improvise ba 'yun? Ay, bawal din ang boga, May. Oh, pero 'di ba, na-improvise 'yan, 'di ba? Yes, ang daming nakumpiska dito sa Region 3 out of the kalahating milyong halaga na mga nakumpiskang paputok. Kasama diyan yung mga improvise, yung mga boga na mga ginagamit. Kasi sabi nga ng Department of Health at maging ang Bureau of Fire, yung kasama ang boga sa bawal ibenta o bawal yan. Kaya nakakatakot talaga kasi lata lang yan ng sardinas kadalasan. Paano kung manipis lang nga yung lata, pwedeng sumabog siya, lumabas doon yung pressure. Diba? Napakadelikado na ngayon. So, yun yung mga iwasan. Kanina may binabanggit ka, parang hindi matumal saan parte yan? Matumal lang pagbebenta. Lahat ng lugar dito sa Central Luzon. Wag lang sa Bulacan. Kasi alam ko yung Bulacan talaga marami, di ba? Marami pang dumadayo. Marami talaga dinadayo, lalo na yung Bukawi, dinadayo siya. Pero sabi ng mga nagtitinda kahapon, galing ako doon talagang medyo may kung ikukumpara nila sa mga nakalipas na taon, mas konti ngayon ang bentahan. Mas konti raw ang bumibili. Pero sana nga, tara raw bukas, merong dumagsa at maraming kumabol na bumili na mga paputok. Ayun nga ito dun sa iyong footage sabi mo nga parang ilan-ilan lang yung mga bumibili. Saan ito? Saan ito? Dito yan sa Nueva Ecija kahapon, ganyan din sa itsura sa Tarlac. Halos pare-pareho ang sitwasyon. Matumay pa rin ang bentahan talaga. Siguro yung iba sa online bumibili. Sabi nga nung mga may pwesto ng tindahan, talo raw sila doon sa mga may online na mga nagbebenta. Yun nga, 'di ba? Yun ang sinasabi nila. Tapos doon nga sa online may illegal pa. Ang nakakatakot. At ang nakakatakot pag online selling ka, hindi ka nakakasiguro kung yung safety net noon, yung bang kaligtasan ng paggawa. Yung kalidad. Diba? Kaya nga sabi ko sa'yo, 10 years ago, di na ako gumamit ng Roman candles Kasi hindi ako nagamit talaga. Grace, kasi di ba, yung magugulat ka, imbis na di ba, pag away from you di ba, pag yung ano niya, tawag noon, lalabas yung kanyang yung buga nung tawag niyan, yung impact. Yung impact, yung pressure. Ako hinabol Grabe talaga. Puti na lang. Ako, may karanasan din kasi ako sa maganyan. Diyos ko, yung kuitis, hindi pumutok. Andun ako sa may likuran mismo ng nadala ka rin. Kasi offertory na. May loko na nagpaputok ng kuitis. Hindi tumaas sa baba. Naku po, doon sa likuran ko, lumuti na lang, hindi siya gaano akong nasunog. Pabuti hindi gaano akong naapektuhan ng damage noon. Pero yung nervyos ko, yung takot ko, hanggang ngayon, andito pa rin. Kaya hindi talaga ako gumamit simula nun. Masaya na ako sa kaldero, takip ng kaldero. Masaya na ako sa torotot. Okay na ako. Magtorotot na lang tayo. Nasa ba yung torotot ko dito? Maturotot nga. Torotot na lang, tsaka takip ng kaldero. Anyway. Tsaka yung hinihilang mga lata. Yung lata. Okay na ako doon. Kaya nga. Uy, tinatry natin makausap ang RD ng ang Bulacan pala, PPO nga. Mukhang PD mukhang kasi ang order talaga ni PD umikot. Kailangan umiikot ang mga PD ngayon sa kanilang AOR. At isa pang paalala ni RD, mananagot, may kakarahapin, administrative at criminal liabilities ang sino man na pulis na ma-involve sa indiscriminate firing. Yan. Yung kahapon na inilabas na order. Okay, maraming salamat, Grace. Thank you. Okay, so yan ang ating update. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Gracia.
Happy New Year! Mga kaibigan, standby lang po. 36 na minuto na makalipas po ang alas 3 ng hapon ha. Babalik po tayo pagkalipas lang po ng ilang saglit. Ang oras na yan ay... Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS.
forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Public Service Hour. Balik po tayo dito sa ating programang Public Service Hour at sa bahaging ito na ating programa ay nako eto na. Bigyang daan po natin at makausap natin ang Kamanava area, no? Ang Northern Police District dito sa atin sa National Capital Region at makibalita tayo no nung kanilang mga ginagawa at gagawin na paghahanda para sa pagsalubong sa bagong taon sapagkat kumusta ba ang mga paputok ngayon ano diyan sa Northern Police District. Yan. Lalong-lalo na yung area ng Malabon, Navotas. Ito magkakadikit ito no. Kumustahin natin ang mga paghahanda no ng Northern Police District para sa papasok na year 2026. Ayan, meron na bang recorded or tala na meron ng mga victims ng firecracker related incidents diyan sa Northern Police District area. Ayan, malaman natin. At doon sa mga sa mga pinapabayaan yung mga bata sa kalsada, ingatan po ninyo yung inyong mga anak. Yan, ingatan po ninyo dahil may mga nakikita tayong mga maliliit lang na bata talagang nasa kalsada kahit 10 oras ng gabi. Baka naman sa pagdating sa oras na ng pagsalubong sa bagong taon, yung mga batang yan nasa labas ng bahay, mga magulang, baka naman pwede mga anak ninyo kahit nasabihin ninyong nandyan lang sa may harapan ninyo pero kabi-kabila yung paputok, di ba? Mahirap po yan. Pero yung mga bata talagang nandyan lang sa loob ng bahay, huwag sa kalsada. Kasi kahirap na, lalong-lalo na yung mga batang takbuhan ng takbuhan. Aba, marami kayang ganyan. Makikita mo ongoing, kahit na ba sabi mo nakatingala lang yan at nanonood ng halimbawa ng mga pailaw, di ba? Nanonood ng hirap din yun. Lalong-lalo na kapag doon sa labas ninyo, nandoon yung putukan ng putukan, nagsasabay-sabay. Naku, ingatan po ninyo, no? Mga nanay, mga tatay, ingatan ninyo. Lalo na yung mga makukulit na, yung mga 3 years old, 4 years old, 5 years old na nagtatakbuhan sa kalsada. Ang dami yan Marami po yan So, bago pa mapahamak, di ba? Okay, naka-ready na? Okay, puntahan natin ang Director ng Northern Police District, si Police Brigadier General Christopher de la Cruz. Alamin natin. Ayan. Okay, standby lang. Para po sa mga ganap ngayon dyan sa Kamanava area, no? Yung daw mga naputukan parang nasa 140 na Tama ba? Yung mga naputukan, isang araw bago ang salubong ng bagong taon, nakapagtala na, no? Di ba? Yan yung kanina yung binabanggit ng Department of Health, nasa 140 na. Sana hindi na yan madagdagan pa. Sana konti lang. Kailan ba yung year na ang baba nung bilang ng mga naputukan, Hindi ganun na karami. Di ba?
Oo. So malaman natin 'yan sa pamamagitan ng ng ating mga otoridad, lalong-lalo na doon po sa mga doon sa mga mga police station talaga namang wag lang pulis ang magpapaputok. Sinasabi ninyo, wag lang pulis ang magpapaputok daw. Hindi nga sila pwede magpaputok, kayo naman pagka nagpaputok yung mga yan, huli agad yan. Oo. Yung indiscriminate firing. Oo nga, may mga pulis na ganun, pero bihira lang yun Bihira lang yun. Sige nga, malaman natin. Siguro habang inaantabayanan natin si Police Brigadier General Christopher de la Cruz, ayan, bigyang daan muna natin yung mga nagpapabati sa atin. Yan, yung mga ngayon ay nakatutok sa atin at meron silang mga nais na batiin ngayong Rizal Day. Ang lahat po ay naka-holiday din. Sige, bibigyang daan muna natin yung mga pagbati po ninyo. Yan, okay. Basahin natin yung mga pagbati. Ayan, yung mga nakatutok sa atin ngayon. Pwedeng-pwede. Si Ka Jerry Sumagaysay. Ayan, batiin natin. Ka Jerry, magandang hapon. Okay. Nasa operation si General Christopher de la Cruz. Sige nga. Okay, batiin lang natin Anthony Abrenica. Ayan, magandang hapon. Mga nakatutok sa atin ngayon. Anthony Abrenica. Ayan, Happy New Year. Ayan, shout out daw si Atoy Bansil. Hi Kuyang Atoy. Ayan, magandang hapon. Ayan, of course si Ka Jerry sabi niya magandang hapon. Si Ka Roger Bruno. Ka Roger. Ayan. Magandang hapon. Of course, nakamonitor ngayon sila from Binangonan, Rizal. Sabi ni Ka Roger Bruno, i-greet lang daw natin ng happy birthday yung kanyang misis. Aba, kailan ang birthday ni Mrs. Elizabeth Bruno? Bukas. Aba, bisperas pala si si Ka Elizabeth Happy 60th birthday. Ayan, happy birthday po, aba. Ang laking selebrasyon niya, Ka Roger, Happy senior year. Happy senior years. Happy 60th birthday, Ayan, si Ka Elizabeth Bruno. Ayan, maligayang kaarawan. More birthday, syempre. Ikaw pala ang nagsasara ng taon, Ka Elizabeth? Sa iyong pag-celebrate ng birthday. Ayan, si Maria Asuncion, Happy New Year din. Happy New Year. Ganun din kay Florence Regalo. Maganda ng birthday niya. Regalo. Ayan. Happy New Year. Ayan, Happy New Year po. And then si Romel Libid. Ayan, Blessed New Year. Advance. Ayan, thank you. Si Casa Turnino Laway. Ayan, from Quezon City. Ating lifetime. At si Candy Baluyo. Ayan, nanonood ngayon si na Candy. Eto na, si Willie Relador, nagpapabate. Good afternoon, watching daw. Lifetime mula sa... napunta si Willie sa Gapan City ngayon. Lumayo Ayan, nasa Gapan City sa Nueva Ecija si Willie Relador. Ayan, magandang hapon. At batiin din natin yung iba pa na mga nagpaparamdam. Yung mga nasa Cavite na laging nakatutok sa atin, sabi nila sila aking mga kamag-anak lalo na diyan sa may Maragondon, Cavite, sa Naik, sa Baylen. Ayan, so binabati ko Binauhan families sa side ng aking lolo, Batiin natin ng Happy New Year. Lahat sila pag nakatutok, pati daw yung mga sundalong Binauhan. Ayan, sa Philippine Marines. Ayan, batiin ko na kayong lahat kasi lagi daw sila nakatutok. Sige, samantalahin ko na habang tayo ay papasok ng New Year. Ayan, magandang hapon po sa inyo at Happy New Year. At syempre, ayan, atin din po pinaparating ang pagbati sa ating mga miyembro ng Operation Tulong, yung mga nagpapabati ng Happy New Year. Ayan, Happy New Year kay sabi ni Luz Balansin? Tama po ba? Balansin. Ayan. Watching daw from Talisay, Batangas. Shout out kay sa kanyang mister, si Sir Jerry Balansin. Ayan, Happy New Year po. Nalala ko tuloy sa Talisay si Mayor Zenny Mendoza. Hi Mayor Zenny, Happy New Year. And then si Jazz Bagulbok, ayan, batiin natin. Jazz Bagulbok, ayan. Happy New Year, God bless from Giginto, Bulacan. Yan, kumusta yung mga taga Bulacan?
Ganon din po si Magdalena Martin. Ayan, Happy New Year. Pa-shout out daw sa lahat ng kamag-anak niya at kapitbahay dyan sa Benita, Gagalangin, Tondo, Manila. Aba, Happy New Year po sa inyong lahat. Yung mga ngayon ay malalakas ang kanilang radio. Meron ba tayo mamaya? Meron ba tayong pamasko? Ganon din, batiin natin Roberto Bunag. Happy New Year. Shout out daw sa kanyang mga kamag-anak, ang Bunag Clan dyan sa Quezon City at maging dyan sa Caloocan City. Yan, yung mga nakatutok sa ating programa ngayon. Pahingi lang ng signal pag nandyan na si Police Brigadier General Christopher de la Cruz at ating bigyang daan, no? Yan, okay. Batiin ko rin, Tatay Boy, Francisco Tatay Boy, Happy New Year. Ayan, dyan sa may Bangkal sa Makati. Ayan, bukas bang iyong, ang iyong restaurant ngayon? Ayan, Happy New Year. Kay Emily Caracar Ramiro. Yan, batiin natin. And also daw sabi ni Sir Roberto Bunag, and also nasa ibang bansa. Aba, may mga kamag-anak kayo di sa ibang bansa. Emily Caraca Ramiro, Happy New Year sa kamag-anak ko sa Paway, Ilocos Norte. Ayan, laging nakatune in sa DCRH. Sige po, bigandaan muna natin yung mga pagbati. And then, batiin ko rin yung ating mga kamag-anak naman sa side ng mother ko dyan sa Cagayan, no, sa Claveria. Ang Mina families, ayan, nandyan. Ang Pedro families, ang mga Agkawili, ayan, Agkawili family, Balintek, lahat na po. And of course, Lola Paring Torrenueva, lagi nakatutok sa atin. Ayan, sa lahat ng mga kamag-anak, Balintek, everybody, mga Ilocano, ayan, maging ang Hilario, no, dyan po sa Ilocos Norte, no, sa side ng aking lolo din, sa mother side ko. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat. Ganun din, nagpapabate from Pinili, San Jose City, tama ba? Pinili, San Jose City, Nueva Ecija. Ayan, shout out daw ng happy birthday kay Chris Chico. Uy, happy birthday po Chris Chico. Ganun din sa aming pinsan, happy birthday kay Sir Alex Sarmiento Caspilian ng Llanera, Nueva Ecija. And of course, nakatutok din sa atin daw ang kanyang kabiyak si Alma Diaz Moises at ang aming unika iha na si Ferds Alma Elise Diaz Moises. Aba, Moises yung apelido. Ayan, sabi ni Echo Ferds Moises. Happy New Year po sa inyo. And Ernie Lapira, thank you so much sa hamon. Aba, si Ernie pala yung nagpunta dito, ang aming isa sa mga lifetime. Ayan, saan ka ba, Kuyang Ernie Lapira? Ang ating lifetime ng Operation Tulong. Aba, batiin mo na isa-isa yung mga lifetime, Ernie. Sino pa ba? Nandito kanina si Jun Salvadico. And then yung ating mga Cambio King to Jun Salvadico, and then si Jun Zuniga at si Bong Briones. Parang Bong, ikaw ba yung nasa labas? Ayan, Bong Briones. So batiin na natin silang lahat, yung ating mga ka-lifetime ng Operation Tulong. Ayan, maraming salamat. And Happy New Year daw. Diba? Ayan, okay, nandyan na. Nasa linya na. Ayan. Inindyan si Aiza ni General wala makuha si Aiza. Wala daw si General Christopher de la Cruz. Okay, anyway, so yan, bigyan daan lang natin yung mga pagbati muna. And then Happy New Year din sa mga taga saan to? Taga Baler, Aurora. Sino ba taga Baler? Ha? Grace Sansano? Ayan, Baler, Aurora. Ayan, magandang hapon po and Happy New Year sa inyo. At syempre, yung mga taga Sorsogon. Ayan, Happy New Year din po sa lahat, mga nakatutok sa atin dyan sa Sorsogon. Ayan. Okay. At happy birthday pala ha, Dr. Cynthia Cuayo Wico, dyan po sa Manila Doctors Hospital. Happy birthday. Ay, mga nagpapabati. Ayan, Happy New Year sa inyong lahat. Isa-isain lang natin ha. Para, ayan, of course. Uy, nabati ko na to kanina. Oo, nabati ko na. Florence Regalo. Ayan, Happy New Year po, Happy New Year po. And then,
Nanonood sa atin ang team Magiting ni Kamulong Resede. Kamulong at sa ating iba't ibang team ng Operation Tulong. Ayan, Happy New Year. Ayan, yung mga pagbati ninyo. Sige, isa-isahin natin. Okay? Ayan, so ingat-ingat po tayo hay ating mga kababayan. Sandali lang. Yung pong para daw dun sa mga senior citizen, ha? Mga senior citizen natin, sinasabi nila na mas natutupad daw kapag yung mga senior citizen merong mga New Year's resolution. Totoo ba yun? Mas natutupad daw ng mga senior citizen yung New Year's resolution nila kumpara daw sa mga kasalukuyang generation ngayon. Bakit nga ba? Ano ba sabi? Oo, kasi yan daw yung lumalabas dun sa tinatawag na truth survey na ginawa po yan, nag-start po ng December 1 hanggang December 25. Kasi karamihan daw kasi dun sa mga respondent na ang edad ay 60 pataas, ayan, nagsasabing natupad nila yung 75% ng kanilang mga New Year's resolution. Oo, yun daw yan 75%. Tapos ang respondent naman ng edad ay 31 years old hanggang 59 years old, nakakatupad lamang ng 38.4% ng kanila pong mga New Year's resolution. Kasi pagkaganyan, usong-uso yung New Year's resolution Habang yung mga kabataang edad naman ay 21 hanggang 30, natutupad daw yung 50% ng kanilang mga plano, no? So base po yan dun sa survey, mas mataas na fulfillment rate ng mga may edad ay dahil daw sa karanasan sa buhay at yung mga pinipiling mga priorities. Maganda pag-usapan yun, yung mga prioridad, 'di ba? Oo. Kasi mas konti daw yung kanilang pressure sa trabaho. Oo nga kasi pagka mga kabataan ngayon, una-una yung mga pag-aaral, tapos yung trabaho, di ba? And then of course pressure sa trabaho and then sa pananalapi, yan po yung kadalasang nakaapekto daw sa plano ng ibang mga mas nakababatang respondents, yung mga tinanong. Totoo naman, di ba? Lahat naman tayo kapag talaga naman meron tayong mga New Year's resolution, no, di ba? Tapos may iba diyan magtsatsaga meron silang record yung kanilang mga New Year's resolution para pagka, 'di ba, along the way makita nila yan. Merong ganun So yung iba naman, kaya yung iba ay nakakatawag nito, nagagawa nila yung kanilang mga New Year's resolution kasi meron din silang mga sense of priorities na sinasabi. Marunong silang pumili ng kanilang mga prioridad. Batiin lang natin. Ayan, nakikinig din yung aking mga magulang na senior citizen. Mga lolo't lola. Mga lolo't lola natin. Yung mga senior citizen, naka-tune in po dyan po sa Llanera Nueva Ecija. Si Nanay Baby at Tatay Pedring Moises. Okay. Si Echo Ferds Moises po, no? Yung ating kanina yung nagpaabot ng pagbati. Ganun din po kay Jazz Bagolbok. Yan. Pabati yung mga taga Dipolog City daw Diyan po sa Mindanao. Sige nga po. Happy New Year po sa inyong lahat. Yung mga taga Dipolog City daw. From Jazz Bagolbok. Ayan. Ganun din kay si Belinda Blanco ng Operation Tulong Masigla. Happy New Year sa inyo. Ating Sumba Sigla team ng Operation Tulong, mga nagsusumba. 'Di ba? Ayan. Thank you so much po sa number 1 radio station sa ang DZRH. Yan, Echo First Moises, maraming salamat. Ayan. Okay. Puntahan natin ang Bulacan. Balikan natin ang lalawigan ng Bulacan at ating makausap yung kanilang spokesperson, si Major Jaynalyn Udal, no? Alamin natin ang PIO po ng Bulacan Provincial Police Office. Yan, makakwentuhan na natin at ating malaman yung ating mga ginagawa ng ating mga kapulisan na paghahanda para po sa pagsalubong sa bagong taon. Ayan, meron din nagpapabati dito. Ayan, si Jackie Sanchez. Ayan, magandang hapon sa ating Team Operation Tulong. And then, batiin din natin Ma'am Jet Mendoza.
Happy New Year po diyan sa sa Malabon. Yan, binabati natin. And then of course, di ko mabasa. Yan, batiin natin ang aking Antinida Spaliardo diyan sa Novaliches. Uy, tayo po ay nagpapaabot syempre ng pakikiramay sa pagpanaw ng aming auntie diyan po sa States. Ayan, si Auntie Nelia Mina, no? So tayo po ay nagpapaabot ng ating pakikiramay. Siya po ay pumanaw na sa piling ng kanyang, of course, sa kanyang mister. Yan, si Uncle Duloy. Uncle Duloy, para po sa buong family, no? Our condolences. Para po si Auntie Nelia po ay ang pinsan ng aking pumanaw din na mother, no? Auntie Nelia Mina. Our condolences para po dun sa buong pamilya, sa kanyang mga anak. Ako, wala na tayong oras. Overtime na pala tayo. Akala ko'y wala pang alas 4. Sandali lang. Kaya magpapaalam na po tayo. Mga kaibigan, sa pangalan po ng buong pwersa ng DCRH News Center at ng DCRH Operation Tulong, susunod na po, Mayor Lacaydeo Macalma at Miss Thea Petchocor po sa programang DCRH Break Time. Pansamantala, ako naman po yung lingkod may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Oras natin, ganap na pong 2 minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa pera.